Marami pong tao sa ibabaw ng mundo, wala pong panahon para po bigyan ng panahon at oras at paglingkuran ang Diyos. Sapagkat ang katuwiran ng napakaraming mga babae at lalaki, especially po ang napakaraming kabataan, padre de pamilya, mga ilaw ng tahanan, ang pagbibigay ng oras at panahon sa Diyos ay isa pong walang kabuluhan, pag-aaksaya ng oras. Napakarami pong tao kayang ipagpalit ang Diyos sa mga pangarap niya sa buhay. Napakaraming tao kayang ipagpalit ang Diyos sa maraming bagay na minimithi niya sa buhay. Napakaraming kabataan kayang ipagpalit ang pagbibigay ng oras, panahon sa Diyos sa napakarami niyang bagay na pinagkakaabalahan sa buhay. Pero nakalulungkot man sabihin, my beloved brothers and sisters, sabi nga po ng Bible, kung wala ang Diyos, walang kasiyahan ang sinuman. Yan po ang sinabi po ng Mga Ngaral chapter 2. Sinabi po ni Solomon, kung wala ang Diyos, walang magiging kasiyahan ang sinuman. But I sad to say, ang tao po hinuhugot ang kasiyahan sa mundo, sa kanyang sariling ambisyon. But at the end of the day, it is nothing, useless, sapagkat hindi iyon ang tunay na solusyon at sagot sa inaasam natin sa ating buhay na tayo ay masatisfied. Kaya sa oras pong ito ay nais ko pong ibigay ngayon sa inyong umaga ang ating po ngayong topic na aking pong pinamagatang, what is the big difference between those who serve God and those who do not serve Him? Ano nga ba ang napakalaking pagkakaiba ng mga taong nagbibigay ng panahon, nagbibigay ng oras, nagtalaga ng buhay para ipagamit sa Diyos, o yung mga taong hindi nagtatalaga ng oras, panahon, at hindi naglilingkod sa Diyos? Ano yung napakalaking pagkakaiba? Yan po yung atin ngayon tatalakayin according the Holy Scriptures. Sabi po ng Diyos sa kanyang salita, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat mismo ang nagsalita. In the book of Malachi chapter 3 verse 18, and the Almighty God, He said, and you will again see the distinction between the righteous and the wicked, between those who serve God and those who do not. So makikita po natin na mismong ang Diyos ang nagsalita, na kanya pong sinabi from the book of Malachi chapter 3 verse 18, muli kong ipakikita sa inyo ang napakatindi at napakalaking pagkakaiba sa pagitan ng mga taong naglilingkod sa akin at ng mga taong hindi naglilingkod sa akin. Ang Diyos po ang may sabi niyan. Kaya napakapalad po ng bawat isang tao na lagi pong sabik, lagi pong excited na gamitin yung kanyang buhay, resources, magbigay ng panahon at oras para sa Diyos, to give back all the honor and praises and glory for our God, sapagkat alam niya ang isa sa
the best na pag-alaya ng oras, panahon, lakas, resources, ay walang iba kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. We need to understand, anuman ang mga bagay na meron tayo, iti lahat ay biyaya at pansamantalang ipinagkatiwala ng Diyos. Tayo po ay pinagkatiwalaan lang po ng buhay, ng lakas, ng talento, ng abilidad, o whatever na meron tayo ngayon. Hindi natin kailangan itong ipagmalaki, ipagyabang para lang sa sarili nating kapakanan. Kundi, sabi nga ng Panginoon, kung merong gustong magmalaki, ang ipagmalaki niya ay walang iba, kundi ang kanyang pagkakilala sa akin. Kung merong gustong magyabang, dapat ang ipagyabang niya ay walang iba, kundi ako na kanyang Diyos. But I said to say, ang tao habang nagtatagumpay sa buhay, habang nararating niya ang mga pangarap niya sa buhay, habang na-achieve niya ang kanyang mga pangarap sa buhay, majority ng mapakaraming tao nakakalimutan ang Diyos. Nawawala ng panahon sa Diyos. Excuse me. Habang naaabot ang pangarap, habang natutupad ang mga pangarap sa buhay, habang dumadami ang mga bagay na ipinagkakatiwala ng Diyos, lalo't higit nawawalan ng oras at panahon sa Diyos. Hindi ito dapat mangyari, sapagkat ang Diyos ang may sabi, muli kong ipakikita sa inyo ang napakalaking pagkakaiba ng mga taong naglilingkod sa akin at ng mga taong hindi naglilingkod sa akin. Napakalaki po ang magiging difference o pagkakaiba. Mismong ang Diyos po ang may sabi niya. Kaya, mga mahal kong kapatid, I challenge to all of you, it is a right time, right now. Tayo po ay sama-sama sa panahong ito ay patuloy na mag-alay, mag-dedicate ng best time, best effort at yung ating buhay na ito, higit sa lahat, sa Diyos natin i-dedicate. Sapagkat sinabi ng Diyos, ipakikita ko sa inyo ang napakalaking pagkakaiba ng mga taong naglilingkod sa akin at ng mga taong walang oras, walang panahon. Hindi nagbibigay ng oras, nagtatalaga ng buhay sa akin. Number 1 point. Those who serve God are blessed. Those who do not are in want. Makikita po natin ang bawat isang tao na naglilingkod sa Diyos ay sobrang magiging mapalad. Sobrang mararanasan niya ang tinatawag na favor mula sa Diyos. Ito yung sinasabi ng Diyos na talagang napakalaking pagkakaiba. Ang mga taong naglilingkod sa Kanya, mararanasan ang isang buhay na talagang napakapalad, pinagpala ng Diyos. Kabaliktaran sa mga tao, na mga taong ito'y nakasubsob, walang panahon at oras sa Diyos. But at the end of the day, lahat ng meron siya, ang dulot nito ay kapighatian lamang. Sabi po ng Job chapter 36 verse 11, kung sila'y tatalima at maglilingkod sa Kanya,
Kanilang gugugulin ang kanilang mga araw sa kaginhawahan at ang kanilang mga taon sa kaligayahan. So makikita po natin ang pangako ng Diyos na kapag ginugol natin, ginamit natin ang ating mga araw, ang ating mga panahon, ang ating mga oras, ang ating buhay, ay ginamit natin para sundin, para paglingkuran ng Diyos. Ang pangako ng Diyos, ang kanilang mga araw ay magiging maginhawa. Ang kanilang mga taon ay mapupuspos ng kaligayahan. So blessed. Yung pong buhay na maginhawa, buhay na maligaya, ito po yung tunay na pinagpala ng Diyos. Sekundaryo lang po yung mga bagay na pinapangarap natin. Maraming tao nag-overflow ang mga material na pagpapala. But deep inside, wala pong nararamdamang kasiyahan, kulang at kulang pa rin, hindi siya masaya. Marami pong tao nagbuhos ng oras, panahon sa maraming bagay, pag-aaral, pangarap sa buhay, paghahanap buhay. But at the end of the day, lumuluha sa isang sulok ng kanyang tahanan. Why? Sapagkat may kulang. Hindi po kasi makapagbibigay ng totally satisfaction ang mga bagay na pinangarap natin, nakamit natin kapag hindi nating tunay na naunawaan ang tunay na makapagbibigay sa atin ng tunay na biyaya at pagpapala. Walang iba kundi ang unahin natin na magbigay tayo ng panahon at oras para paglingkuran ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mga kapatid, yan po ang sinasabi ng Diyos. Ang mga taong naglilingkod sa Kanya, mararanasan ng biyaya, pagsama ng Diyos. Pero ang mga taong hindi nagtatalaga ng oras, panahon sa Kanya, it is nothing. Kawalan, kalungkutan, kasipayuan ang mararanasan. Ang paglilingkod sa Diyos ay nagdudulot ng pagpapala at kapayapaan. Ngunit, ang tumatanggi sa Kanya ay nakakaranas ng kawalan. Habang inuubos natin yung ating lakas, habang tayo nagpupunyagi sa maraming bagay na ating binubuhusan ng panahon, pero naiisang tabi natin yung isa sa pinakamahalagang bagay na inaasam ng Diyos sa atin. Yung bigyan natin siya ng panahon at oras. Yung italaga natin ang ating buhay para siya paglingkuran. Ang lahat ng bagay na pinagpagalan natin ay mauuwi lang sa wala. At the end of the day, tayo po ay makakaranas ng sobrang kalungkutan lamang. Kaya, ito po yung sinasabi ng Diyos na napakalaking pagkakaiba. Pansinin niyo po yung mga tao na tunay pong naglilingkod, nagtatalaga, may oras, may panahon sa Diyos. Ito yung mga taong tunay na sobrang blessed. Hindi lang sa pinansyal material, kundi higit sa lahat yung kaloob-looban ng kanyang pagkatao ay sobrang blessed, pinagpala sapagkat ang pangako ng Diyos, may kaligayahan, may kapayapaan, may katiwasayan ang isang taong tunay na sumusunod at naglilingkod ng tapat sa Diyos. Second point, those who serve God have salvation. Those who do not face judgment. Ang mga taong nagtalaga ng buhay para sundin at paglingkuran ng Diyos ay magkakaroon ng katiyakan ng kaligtasan. Pero yung mga taong ayaw sumunod, ayaw magbigay ng panahon sa Diyos, haharap sila sa paghatol. Haharap sila sa husgado ng Diyos.
Hahatulan sila sapagkat ang kanilang buhay ay inaksaya sa mga bagay na walang kabuluhan sa ibabaw ng mundo. Kanilang buhay ay ginamit sa mga bagay na hindi makapagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Naging abala sila sa kanilang pansariling pangarap at hangarin at ambisyon habang sila'y nabubuhay lamang. Pero wala silang itinalaga na oras, panahon at mismo yung kanilang buhay o yung kanilang resources ay hindi nila ipinagamit, ipinagramot sa Diyos. Kaya po, hindi nila mararanasan yung tinatawag na pagliligtas, assurance of salvation. Sapagkat ang tunay lang po magkakaroon ng assurance of salvation, iingatan, ililigtas ng Diyos ay yung mga tao nagpasimula na manampalataya. At matapos manampalataya, hinakbangan niya yung kanyang pananampalataya at relasyon sa Diyos. Sa papaanong paraan, nag-umpisa siya na magbigay ng oras, panahon, italaga ang kanyang sarili, ang kanyang buhay, ipinagamit ang kanyang talento, resources, ability para sa Diyos. Kaya yung kanyang pananampalataya lalalim, lalago, magbubunga. Kaya ito yung sinasabi ng Panginoon, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. At ang pananampalataya, ang bunga niya ay kaligtasan. Pero ang pananampalataya na walang kalakip na gawa ay patay. Kaya ang pananampalatayang hindi sinamahan ng gawa ay walang kabuluhan. Pero ang pananampalataya na pinagyaman, ginamit, humakbang, gumawa, naglingkod, nagbigay ng panahon at oras sa Diyos, ito yung mga taong lumalim ang ugat ng kanilang relasyon sa Diyos. Ito yung mga taong lumago ang sanga ng kanilang pananampalataya. Ito yung mga taong nagbunga ang kanilang pananampalataya. At ito yung mga taong iingatan at ililigtas ng Diyos. Kaya napakalaki ang pagkakaiba sa mga taong walang ibinigay na oras, walang ibinigay na panahon, laging inihuhuli ang Diyos, hindi first priority ang Diyos sa kanilang buhay. Laging huli ang Diyos sa kanilang mga priorities sa buhay. Hindi first priority ang Diyos. Ang gusto ng Diyos, siya lagi ang ating inuuna. Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Kapag una nating binigyan ng oras, kapag una nating binigyan ng panahon, kapag una nating hinanap ang Diyos, ang kanyang kaharian, ang kanyang katuwiran, kapag una nating binigyan ng the best effort ang Diyos, ang pangako ng Diyos, lahat ng ating pangangailangan idaragdag sa atin. Hindi ka magkukulang, kapatid. It is the promise of God. Itaga mo sa bato kapag ang Diyos ang nangako, hindi mapapako. God always provide all our needs. Hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Sapagkat ang pangako ng Diyos, unahin lang siya. Maging first priority lang natin siya. God always provide all our needs. Yan ang pangako ng Diyos. Pero bakit napakaraming tao? Ito ang napakalaking problema. Ang mga suliranin, intindihin sa buhay na patong-patong na parang hindi matapos-tapos. Na nagdudulot ng kabiguan, kapighataan, kalungkutan, depresyon sa buhay. Sapagkat ang kulang, ito yung sinasabi ng Diyos. Ito yung napakalaking pagkakaiba. Pero yung taong tunay na talaga,
yung taong tunay na inuuna ang Diyos, may kapayapaan, may kapanatagan. Hindi nararatel, hindi halos nag-aalala, hindi halos kinakain ng pag-aalala at kalungkutan. Bakit? Sapagkat alam niya kung ano ang pangako ng kanyang ama na pinaglilingkuran. Aklat ng Juan chapter 12 verse 26. Kung ang sino man ay maglilingkod sa akin, sumunod siya sa akin, at kung saan ako naroroon, ay naroroon din ang aking lingkod. Ang sino mang maglingkod sa akin ay pararangalan ng Ama. Ang sino mang maglingkod sa akin ay pararangalan ng Ama. Tandaan po natin yung salita na yun ng ating Panginoon. Alam niyo po ba yung parangal mula sa Diyos na ibibigay sa bawat isang tunay na sumusunod sa ating Panginoon? Unang-una nga kapag pinarangalan tayo ng Diyos Ama, yung assurance of salvation nasa ating kagat. Tayo may katiyakan ng kaligtasan, yung protection, yung guidance, mararanasan natin. Bakit? Grabe ang parangal na ibibigay ng Diyos sa atin. Complete package. Dahil naglingkod tayo sa Panginoon. Nagtalaga tayo ng buhay, oras, panahon, or even yung ating mga resources, yung mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, ay hindi natin ipinagraramot sa Diyos na ipagamit sa Kanya para siya'y patuloy na pasalamatan, paglingkuran, ibalik ang papuri at pasalamat. Kaya mararanasan po natin yung tinatawag na parangal ng Ama. Ang parangal ng tao ay saglit lang ang mararanasan nating kasiyahan. Pag ang tao nagparangal sa atin, lilipas din po yung saglit lang. Pero kapag ang Diyos ang nagparangal sa atin, eternal forever ang epektong parangal ng dulot ng Diyos. Habang tayo'y nabubuhay sa ibabaw ng mundo, mararanasan natin yung matinding epekto ng parangal ng Diyos. At habang tayo ay sa kabilang buhay na, mararanasan pa rin natin ang parangal na ipagkakaloob sa atin ng Diyos. Ganyang katindi ang parangal na nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Dito sa lupa, habang nabubuhay lang tayo, natin mararanasan yung parangal ng tao. Pag tayo namatay na, wala na, nakalimutan na tayo. Pero ang Diyos, kapag siya ang nagparangal, hanggang doon sa kabilang buhay, patuloy nating matatamasa ang dulot na parangal na ibibigay ng Diyos sa bawat isang tunay at tapat na nagtalaga ng buhay, panahon at oras para sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito ang sinasabi ng Diyos na napakalaking pagkakaiba na mga taong naglilingkod sa Kanya at na mga taong ayaw magbigay ng panahon, oras, at italaga ang kanyang sarili para sa Diyos. Sapagkat para sa Kanya, abala ang pagbibigay ng panahon at oras sa Diyos. Kawalan ang pagbibigay ng panahon sa Diyos. Pero ito po ang pangbubulag ng kaaway, sapagkat malinaw pong sinasabi ng Diyos, napakalaki ang pagkakaiba. Ang paglilingkod kay Kristo ay patungo sa buhay na walang hanggan.
samantalang ang hindi ay patungo sa kaparusahan. Kasi po, habang ang isang tao'y nagtatalaga ng oras, ng panahon, habang nagbibigay ng oras, panahon, habang handang magsakripisyo, habang handang ipagamit anumang meron siya, dito na bibuild, dito na de-develop yung kanyang faith, yung kanyang relationship sa Diyos. Habang tumatagal, habang subasob siya sa pagbibigay ng oras sa Panginoon, lalong nadidevelop yung kanyang relasyon sa Diyos, lalong napipirm yung kanyang pananampalataya. At kapag nagkaganon, lalo niyang nakikilala kung gaano kabuti ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Lalong lumalalim yung kanyang pagkaunawa sa kanyang Diyos na binibigyan ng oras, panahon. Lalong nagiging malago yung kanyang relasyon sa Diyos. Lalong lumalalim yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Kaya at the end of the day, ito yung mga tao na patungo sa buhay na walang hanggan. Samantalang yung mga tao na ayaw magbigay ng panahon at oras, patungo sa walang hanggang kaparusahan. Church, panahon na po para ang bawat isa po sa atin ay lalo't higit na pagyamanin po natin yung ating ibinibigay na oras, panahon, effort, sacrifices para po sa Diyos. Even yung ating pong mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, dapat po ito ay handa nating ipagamit para po sa paglilingkod sa Diyos. Sapagkat iyan ang nais na makita ng Diyos sa atin. Third point, those who serve God have joy. Those who do not have no true peace. Makikita po natin ang tunay po na makakaranas ng napakatinding kaligayahan, kapanatagan ay ang mga taong nagbibigay ng oras, panahon sa Diyos. Ang mga taong hindi ipinagdamot ang kanyang sarili, ang kanyang talento, ang kanyang buhay, ang kanyang lakas, ang kanyang resources para sundit paglingkuran ng Diyos. In turn back, ibabalik sa kanya ng Diyos ang walang kaparis, walang katulad, walang kapantay na kaligayahan na mula sa Diyos. Kabaligtaran sa mga tao na ayaw pong magbigay ng panahon at oras sa Diyos. Kinukuha ang kaligayahan sa mundo, sa mga bagay sa mundo. Kaya ang Panginoon ang may sabi, iba ang kaligayahan, iba ang kapayapaang dulot ng mundo kaysa sa kapayapaang ipagkakaloob ko sa inyo. Ito ang dahilan kung bakit sila Pablo, sila Silas, ang mga alagad, kahit binabalatan ng buhay, kahit ipinapakain sa mga leon, kahit hinahati ang katawan, kahit ipinapako ng patiwarik, kahit pinupugutan ng ulo. Pero dahil naranasan ang napakalalim na kaligayahan na nagmumula sa Diyos, hindi sila nagreklamo. Bagkus, buong katapatan nila at buong katapangan na hinarap ang mga parusa that time na kanila pong natamo dahil sa paglilingkod sa Diyos. Napakalalim po ng pinaghuhugutan ng kanilang kaligayahan, ng kanilang kapayapaan, ng kanilang kalakasan. Walang po pwedeng humadlang, walang po pwedeng makabago nun, sapagkat iba yung galak, iba yung kapayapaan, iba yung lakas na meron sila, sapagkat sila yung tunay na nagtalaga ng buhay, panahon, oras sa Diyos. Yung tatlong magkakaibigan, handang mamatay, handang iihaw ng buhay, pero hindi nila kayang kalimutan, talikuran, itatwa ang Diyos nilang pinaglilingkuran. Sapagkat naranasan nila mula sa kanilang puso, isip at pagkatao ang pangako ng Diyos na napakalalim na
kaligayahan. Church, kapag ang kaligayahan po na natamo natin ay mula sa Diyos, wala pong po pwedeng makapigil sa atin. Wala pong po pwedeng makapagpabago sa atin. Wala pong po pwedeng makapagpalihis sa atin. Maglilingkod tayo hanggang sa dulo ng ating hininga sa ibabaw ng mundo, sapagkat ang driving force noon, yung kaligayahan na nasa atin. Ang kaligayahan natin ay patuloy na maglingkod sa Diyos na buhay. Doon tayo magiging masaya. Para matanggal yung kaligayahan sa atin, putulin yung ating paglilingkod sa Diyos. Manlulumo tayo, manlulupaypay tayo, sobra tayo mapipighati. Pero kapag tayo habang naglilingkod sa Diyos, anuman ang ating kinakaharap, anuman ang pumipigil sa atin, sapagkat iyan ang kaligayahan natin, iyan ang tunay na makapagbibigay sa atin ng tunay na kulay at tunay na meaning ng ating buhay. Kaya tayo nananatiling masaya, nananatiling maligaya, sapagkat sa ating pagpapatuloy na naglilingkod tayo ng tapat sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Ang mga tunay na nakaranas ng kaligayahan na nagmumula sa Diyos, ito po ang prinsipyo. Hindi sa magiging masaya kapag siya'y pinatigil na maglingkod sa Diyos. Hindi sa magiging masaya kapag hindi siya nakapagbibigay ng panahon, oras sa Diyos. Hindi sa magiging masaya kung hindi niya ipapagamit sa Diyos ang anumang bagay na meron siya. Sapagkat iyon ang tunay na nakapagbibigay ng matinding kaligayahan sa kanyang sarili. Kaya sabi ng Diyos, ang bawat isang naglilingkod sa Kanya ay magkakaroon ng napakatinding kaligayahan. Ang bawat taong ayaw maglingkod sa Diyos ay hindi makakaranas ng kaligayahan, bagkus puro kapigatian at kalungkutan, problema at pagsubok na wala halos solusyon, sapagkat wala ang Diyos sa kanilang buhay. Sa buhay po ng inyong pastor, naranasan ko na wala yung aking negosyo. Binitawan ko yung negosyo ko para sa pagsunod sa Panginoon. Pero hindi po ako nalungkot. Bagkos napalitan po ng saya yung aking puso at isipan. Nawala po lahat yung aking masasakyan. Ni bisikletang bulok wala. Habang naglilingkod ako, napakasaya ko, sapagkat yun pala talaga ang pangako ng Diyos. Napakasarap na maranasan po natin. Sa kabila na ikaw ay dinudusta, nilalait, pinagchichismisan, kinukutya, na wala sa iyong mga bagay na pwede mong ipagyabang, pero ang kapalit doon sa loob mo, hindi kayang i-explain na kaligayahan. Yun po yung naranasan ko that time, na nawala lahat yung pwede kong ipagmalaki, ipagyabang, ipagmapuri sa buhay ko. Pero ang salamat sa Diyos, naglingkod po tayo ng buong sakripisyo, buong katapatan, pinangunahan ko ang aking pamilya. Hindi ko hinayaan na sila po ay mawala ng pag-asa. Hindi ko hinayaan na kahit isang miyembro ng pamilya ko ay malihis. Bagkus kung saan ako nandoon tumutungo, sila po ay pinangunahan ko sa isang tamang direksyon na patuloy na maglingkod ng tapat anuman ang sitwasyon, anuman ang kalagayan. At the end of the day, yung pangako ng Diyos, iba po yung galak, iba po yung saya na naranasan po ng aking pong buhay. Hindi kayang itumbas doon sa mga bagay na nawala sa akin. Pero doon sa bagay na pinakaloob sa akin ng Panginoon, mula sa kaloob-looban ng aking damdamin, ako po'y napuspos ng kagalakan, kaya nakapagpatuloy na maglingkod kahit napakaraming tiisin that time. Kaya tapat ang Diyos, totoo ang kanyang pangako. Ito yung sinasabi niyang napakalaking pagkakaiba, na sa bawat isang taong totoong magbibigay ng panahon at oras at paglilingkuran siya, bibigyan niya ng matinding kaligayahan. At kung bakit tayo nagpupunyagi at kung bakit tayo nagsusumikap, ito yung ating pinapangarap sa buhay upang maging stable tayo. Pero tatapatin ko po kayo mga kapatid,
Huwag po nating kalilimutan sa lahat ng ating ginagawa at pangarap sa buhay. Huwag nating ihuhuli ang Diyos because at the end of the day, it is nothing. Hindi po ang salapi, hindi ang kayamanan, hindi ang katanyagan ang tunay po makapagbibigay ng kaligayahan sa atin. Ang tunay po makapagbibigay ng kaligayahan sa atin, walang iba kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na ating nakilala at pinaglilingkuran. Gusto niyo pong maging maligaya? Gusto niyo po talagang lubusin ng Diyos ang inyong kaligayahan sa inyong puso, sa inyong damdamin, sa inyong kaluluwa, sa inyong isipan? Magsimula kayo na magbigay ng panahon at oras. Magsimula kayo na magpagamit sa Diyos ng buong katapatan. At ang ibabalik sa inyo ng Diyos, mula sa inyong damdamin, mula sa inyong puso, mula sa ating isipan, ay tunay na wagas na kaligayahan na hindi kayang mahanap sa ibabaw ng mundo sapagkat sa Diyos lamang yon nagmumula. Awit 100 verse 2, maglingkod kayo sa Panginoon na may kagalakan. Kayo'y pumarito sa kanyang harapan na may awitan. Kapag tayo ay naglilingkod sa Diyos, mag-o-overflow sa ating mga puso ang tunay na kagalakan na ipinangako ng Diyos. Kapag tayo tunay na nagbigay ng panahon at oras sa Diyos, kapag hindi natin ipinagdamot ang mga bagay na meron tayo, talents, resources, ability, mag-o-overflow sa ating buhay ang tunay na kagalakan na magmumula sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pero, habang ayaw nating magbigay ng panahon at oras sa Diyos, habang ayaw nating ipagamit ang anumang bagay na meron tayo, yung kagalakan na mula sa Diyos, hindi ito mararanasan ng bawat sino man. Kaya hindi natin minsan maunawaan, hindi natin minsan maintindihan yung mga taong tunay na nagtalaga ng buhay, oras, panahon. Ibinigay niya talaga yung kanyang buhay sa Diyos. Hindi natin maintindihan yung mga taong ito kung saan kumukuha ng kaligayahan. Samantalang may mga taong na napakamatagumpay ang buhay. Nasa kanya na lahat ang hinahanap ng isang tao. But at the end of the day, yung mga taong ito ay parang kulang, parang bigo pa rin. Pag nakausap natin, parang hindi nila maintindihan yung kanilang sarili. Nasa kanila ng lahat ang pinapangarap ng isang tao sa ibabaw ng mundo. Pero kung tatanungin mo sila, sa tingin sa panlabas, napakamatagumpay nila, parang pinagpala sila. Pero kung titingnan natin at mauunawaan natin pag makakausap mo sila, hindi nila maintindihan yung kanilang sarili. May hinahanap pa sila na hindi nila makita. Meron pa silang gustong maranasan sa buhay na hindi nila maranasan. Ano yon? Yung tunay na satisfaction, joy na hindi nila matamo sa mga bagay na meron sila. Yun nga po yung sinasabi ng Diyos na napakalaking pagkakaiba ng mga taong naglilingkod sa Kanya at ng mga taong hindi naglilingkod sa Kanya. Napakapalad po natin, mga kapatid, sapagkat abot kamay na po natin yung magiging matinding resulta sa buhay natin na mga ipinangako ng Diyos. Na kapag tayo tunay pong sumunod at naglingkod sa Panginoon, mararanasan po natin yung kaligayahan na hindi kayang maranasan sa mundong ito. Mararanasan po natin yung tunay na pinagpalang buhay na hindi kayang maranasan sa mundong ito. Sa Diyos lang po yun magmumula. Yung tunay na buhay na merong kapanatagan, merong katiwasayan, yung po'y magmumula lamang sa Diyos na ating pong nakilala at ngayon ay sinasamba
at patuloy na dapat ay paglingkuran. Ang tunay na kagalakan ay matatagpuan sa paglilingkod sa Diyos. Uulitin ko po mga kapatid, ang tunay na kagalakan, kaligayahan ay matatagpuan lamang kapag ang isang tao ay nagpasimula na magtalaga ng buhay, magbigay ng panahon, magbigay ng oras sa Diyos. Habang hindi siya nagbibigay ng oras, habang hindi siya nagbibigay ng panahon, habang hindi niya itinatalaga yung kanyang sarili sa Diyos, hindi niya mararanasan ang isang buhay na may kaligayahan. Kaya napatunayan po yun ni Solomon, na sinabi po niya sa Mga Ngaral chapter 2 verse 25, isang taong sobrang napakatalino, isang taong sobrang napakayaman, ang mga pilak at ginto'y para lang basura sa kanyang palasyo. Ang mga tauhan, ang kanyang mga utusan ay nagkukumahog sa oras sa matingnan lamang niya. Sobra ang paggalang, pagrespeto sa kanya sapagkat siya'y napakatalino, sapagkat siya'y napakayaman. Pero dumating sa kanyang buhay, lahat na kanyang tinatamasa, lahat ng ipinatayo niyang palasyo, lahat na kanyang mga lupain, lahat na kanyang mga alagang hayop, lahat na kanyang mga ginto, lahat na kanyang mga asawa, lahat ng kanyang mga kayamanan ay hindi nakapagbigay ng kaligayahan sa kanya. Anong sabi niya? Kung wala ang Diyos, walang kasiyahan ang sinuman. Ito po ang isang great example na kulang ang ginto, kulang ang kayamanan, kulang ang posisyon, kulang ang katanyagan, kulang ang karunungan para ikaw'y masatisfied sa buhay, para masabing maligaya ka. Magsasawa ka dyan, mabubulok yan, mawawala yan. Pero yung magsimula tayong maglingkod at magbigay ng panahon, oras sa Diyos, eternal forever, dadaloy sa puso't isip natin ang nag-uumapaw na kaligayahan na hindi kayang ipaliwanag ni numan. Napakapalad natin, nasa ating mga kamay ang opportunity. Tayo ang magpapasya, hindi ang Diyos. Tayo ang pipili, hindi ang Diyos. Kaya siya may sabi sa Deuteronomy chapter 30 verse 19, sabi ng Diyos, kayo ang pipili, kayo ang magpapasya. Buhay o kamatayan, sumpa o pagpapala. Kaya piliin nyo ang mainam. Gusto ng tao ang sumpa, ito ang pinili niya. Isang buhay sa bandang dulo ay napakapait, napakamiserable. Sapagkat bakit? Sapagkat pinili niya na maging walang panahon sa Diyos. Gusto mo ng pinagpalang buhay? Gusto mo ng isang buhay na ganap? Piliin mo na magtalaga ng oras, panahon, at buhay sa Diyos. At the end of the day, sa Diyos lang tayo uuwi lahat. At the end of the day, ang takbuhan ng tao, Diyos pa rin. Kapag dumating ang pinakamatinding problema sa buhay, sa Diyos din tatawag ang Diyos. Pag dumating ang pinakamatinding pagsubok sa buhay, sa Diyos din tatawag ang Diyos. Sa Diyos din tatawag ang tao. Kaya wag na po nating intayin na dumating pa sa buhay natin ang pinakamatinding pagsubok, problema, kawalan, kasipayuan. Habang maaga pa, habang may lakas pa, ating ipagamit ang ating buhay sa Diyos. Last point. Those who serve God have reward. Those who do not lose. Kapag po ang tao ay naglingkod sa Diyos, napakarami pong gantimpala ang nakalaan na ipagkakaloob ng Diyos. Pero ang mga taong ayaw maglingkod sa Diyos, walang matatamo. Bagkus, kung ano yung meron, kukunin pa sa kanila. Kung ano yung meron sa kanila, kukunin pa ng Diyos.
Pero yung mga taong nagtalaga ng oras, panahon at pinaglingkuran ng Diyos, sunod-sunod umaapaw ang biyaya at gantimpala na nakalaan sa mga taong tunay na handang maglingkod ng buong puso, buong katapatan, buong kapakumbabaan. Hebrew chapter 6 verse 10, sapagkat hindi liko ang Diyos upang kalimutan ang inyong mga gawa at ang pag-ibig na ipinakita ninyo alang-alang sa kanyang pangalan, sa paglilingkod ninyo sa mga banal at sa inyong patuloy na paglilingkod. Hindi kayang limutin, hindi kayang baliwalain, hindi kayang kalimutan ng Diyos ang lahat ng mga bagay, oras, panahon na ginawa natin para ipadama ang pag-ibig, pagsunod at paglilingkod sa Kanya. Sa tamang panahon, ipagkakaloob sa atin ang sunod-sunod at nag-uumapaw na biyaya, pagpapala at gantimpala sa bawat isang tapat na sumunod sa Kanya at naglingkod.